Baras! Baras Rizal. Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo. Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? O nga pala si Rafian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagbisita dito sa aking channel. Yun, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun, tuloy-tuloy na ulit tayo sa ating schedule. At ngayon, dahil mapapanood nyo tong video na to sa Biyernes, so Flashback Friday muna tayo. Tingnan nyo pati yung cup natin. Sinauna, whip cups pa yan. Pero yun, kaya medyo madumi na. Di ko alam kasi kung pwede ko pa siyang laban kasi baka masira na siya. Pero yun, shoutouts pa rin sa Crown Manila, sa Black Manila, sa Ulap. Sa mga nandyan sa likod yun, supportahan nyo yung mga collabs ng Flip Top. Pero yun, wag na natin patagalin pa. Isa sa mga classic din na laban to, alam ko. Dalawang iniidolo, parang noong mga panahon na to, isa to sa mga dream match. Pero yun, para sa episode 59 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Sinyo at ni Sak Maestro. Tuloy-tuloy natin, parang Sinyo Marathon, di ba? Kasing latest upload natin is laban ni Sinyo. Pero yun, naisip ko lang din na pasok pa rin. Round 5, day 2. Ay na ganyan ka throwback round 5. Magigay para sa laban na parating. Yeah! Maraming salamat sa lahat na sumuporta po mo na event na to. Mga kasama namin mula kahapon hanggang ngayon. Lahat ng sumusuporta ng tunay sa online, sa internet. Fliptop.battle league, fliptop _ battle sa Twitter. At syempre, fliptop _ battle sa YouTube. Alam niyo na yan. Shoutouts nga pala AJ De La Cruz. Ito, grabe yung laban na parating. Sa kanan ko, galing pang Pampanga. Magigay para kay Sinyo. Alam mo ba? Mukhang ano to, copyright yun Pero yun, kung gaano katagal na tong laban, ganyan pa yung real jokes clothing, no? Tapos, 7-4 pa lang yung standing ni Sinyo, pero tignan nyo yung pop sa kanya nung crowd, sobrang solid na. Yun. Ayun, whip cups din siya, no? Sobrang OG. Saluting Paranaque Rebels, whip cups, ayun, mga Hokage doon, binabati ko. Si Jeric Fidel ng Qatar, Tropang Pochi, at saka si mga players. Yun lang. At sa kaliwa naman, representing motherfucking Mindanao, magigay para Sak Maestro. Environment struggle takes power tempo. An obsidian dominion, my empire's abysmal. I'm the death child, cleansed by Mephisto. He blessed by baptismo with hellfire for brimstone. Shoutout sa nagtropa ko sa Davao, Norton Germs, sa STC Damam, sila Renan, nila Ivan, Durante family in Japan, sa lahat ng mga Pinoy na nasa labas. Shoutout sa mga tagahawak ng mic, bouncer. Shoutout kay Sinyo, sa mga fans sa Sinyo. Sinyo! RIP Lil Jan, nakita ko lang doon sa gilid. Pero, yun, supporta natin music ng mga MCs. Painggan natin mga nilalabas nilang tracks. Wag lang puro sa battle rap. Karamihan ng mga nagra-rap na bumabattle na MCs, magagaling din mag-rap nung may beat. Yun, meron din akong Spotify. May dalawa akong kanta doon. Dapat maglalabas ako, plano mag-record basta bago sana matapos yung May, kaso yun binigyan ako ni boss ng laban kaya ma-adjust yun, pero sana as soon as matapos yung laban namin sa 24 ni JD, yun check nyo, sana mapag-record na ulit ako. Pero yun, supportan natin lahat ng hustle ng mga MCs, lahat ng mga business, lahat ng mga kung ano-anong shit na ginagawa nila para humasil at dumiskarte sa buhay. Suportahan natin yan. Shoutouts nga pala, John. Sana magpagaling ka na. Round 5,
Sak nanalo ng coin toss. Pinili niya mauna si Sinyo. Tandaan, react accordingly. Patapusin yung mga MCs. Galangin natin. Unang banat kay Sinyo Paingano. Yo! Idol! Ano mga baon mo? Baka Shoutout sa idol ko, nasa likod ni Sinyo. tungkol na naman yan sa pagiging komedyante ko. Na walang bilang ang joker sa baraha at kasino. Mabuti nang wala akong bilang sa sugal, kesa wala akong bilang sa ligang to. Paulit-ulit na anggulo. Umpisa pa lang, di ko pa nakalaban, nirebat na yan ni Delo. Binanggit na yan ni Spade, ni G-Spot, ni Tipsy D at Rapido. Buong taon, wala kayong ginawa kundi expose lang ang style ko. Bakit? Hindi nyo ba kayang expose ang style nyo? Na hindi raw nakakatawa ang pagpapatawa ko. Putang ina, nagpapatawa ba kayo? Pwes di ako natatawa sa inyo. Oo, masiyahin. Yan ang pagkakakilala sa akin ng tao. Pero di mo gugustuhin sa oras na magseryoso. Pagkat pasensya ko ay kasing haba lang ng edits mo. Sir Enigma, ano bang nagawa ko sa'yo? Wala akong natatandaan na ginawan kita ng masama para ipaulit-ulit mo sa akin itong sumpa. Maestrong Bisaya, hoy Bisakol, saan ka ba eskwelang nagtuturo tol? Sa IS? Ano yan? Elementary school? Elementary Ulol mo! school. Gusto ko na sanang magbakasyon. Kaso si Sir Arik, binigyan pa ako ng laban ngayong ahon bago matapos itong taon. Meron daw siyang kilalang guro na gusto niyang paturuan sa akin ng leksyon. Pero bago yon, alam mo ba nung nag-aaral pa ako? 75 lang yung grade ko. Pero wag ka. Half day pa lang yun. Paano pag hinul day ko pa? Di 150 lang. Ano yun, kalokohan bars eh, no? Putang ina ng Sinyo, lupit eh. Tangina, subukan mo kung ibagsak, may kalalagyan ka. Hindi mo gugustuhin pag nagkaroon ako ng gradong kulay pula. Sige, bigyan mo ko ng palakol nang masibak kita. Nang masibak kita. Ako'y hindi ganun katalino. Ako yung tipong perwisyong estudyante. Kilala bilang komedyante ng mga kamag-aral at kaklase. Numero 1 sakit sa ulo ng mga guro. Kaya laging outstanding sa klase. Kasi, mas gugustuhin ko na lang lumabas kesa makinig sa'yo. Nakaka-board tong bar exam mo, pwede bang exempted na lang ako? Kasi sigurado naman kahit anong isagot ko, sa huli, i-check pa rin yan ng maestro. Pero Sir Alec, salamat po sa pagkakataong to. Kasi kahit di ako nagkolehiyo, pinatungtong mo ko na yung tablado. Kaya may tinapos ako. Bagsak ba ng mga punchline ko para laitin ng mga guro? Hindi. Alam kong tama ang tinuturo ng mga guro, pero mas natuto lang ako sa aking mga pagkakamali. Yun, round 1 ni Sinyo, classic Sinyo. Tapos narinig din natin yung signature style niya na yung nagpapatawa. Yung basta yung nakakatawa, nagpapatawa, ganun. Pero yun, yung style niya na bigla na lang babagsak sa nakakatawa, yun yung isa sa mga dahilan kung ba't patok na patok si Sinyo, yung mga banat niya na abot ng masa. Kumbaga, na-experience mo siya sa pang-araw-araw na pamumuhay, kaya relatable. Alam mo yun, yun yung malupit sa kanya. Kumbaga, nalalagay niya ng tugma yung mga bagay na sobrang relatable sa ating lahat na kumbaga, yun, kasi tayo mga Pinoy, natural na masiyahin tayo, kaya sobrang mabenta sa atin ng mga ganun. Tsaka yun sa paraan niya, kung paano niya pinipili yung mga salita na pagdudugtong-dugtongin para mabuo yung pang-araw-araw na ideya. Yun yung isa sa talent yun na matuturing. Kaya, yun din yung isang malupit na style ni Sinyo. Kasi ang daming komedyante, pero hindi lahat kayang maging si Sinyo, parang ganun. Iba yung dating niya sa pagbabattle. Pero yun, round 1, siguro naman hindi niyo na kailangan na masyadong madaming paliwanag doon.
At yun, pakinggan natin yung round 2 naman ni Sak Maestro. Yeah. Yo, tuturuan niyo daw ako ng leksyon. Pwes, ibang klase itong edukasyon. Kolehiyo, di ka nakapagtapos, ikaw ang tatapusin ko ngayon. Sabi niya, nakita na niya aking ethics. Ay na, para sa Sak Maestro, siguro sasabihin mo, Sak Maestro, yung sa'yo, liit lang yan na straw. Bakit? Sige, in behalf of Kagasan family, salamat sa mga sumabay. Sa mga abuloy na ibinigay at inabot kamay nyo para sa bangkay. Kaya sabay-sabay tayong kumaway para sa kaluluwang lalakbay. Sayang kung di lang umatras si Tipsy, di sana siya yung namatay. Parang ano din ni Sinyo yun, no? Parang as a fan, parang pangarap din niya yung mangyari. Solid yun. Ay! Ano ba? Respect, Tipsy man. River Sak Maestro, marami nag-aantay. Pero sanay na ako magpakumbaba kahit yung matchup ay sumablay. Umatras si Tipsy dahil sa palagay na hindi kami makabantay. Dahil yung pangalan niya ay sementado. Pero sa lapida ko ilalagay. Hoy, pagpapanday ko pa siya ng kabaong, pero huwag yung isipin ako'y galit. Mga salita ko'y masakit lang para sa taong binanggit. At di porke may pinaliwanag lang saglit, may salba na yung pinalit. Balikan natin tong kakatayin na mag-Central Luzon na to ulit. Sinyo Agasan, paborito ng bayan. Pero nababadtrip pag yung jokes niya ay hindi nyo tawanan. Tayo na natalo sa isa buhay, nag-iibo pa nga yan. Sabi magre-retiro na nga lang, pero ngayon ay nagbalik amin na bistot na laman na balimbing ka rin pala parang si Gringo Nasan. Huling battle mo kay Tipsy, 5-0 yung laban. Sabi, di raw kailangan yung superhero mayaman, pero sa mismong larangan, ako ang inyong asahan. Dahil buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Pero hindi to si Batman. Tawagin nyo ang Ghost Rider. Tagakuha ng kaluluwa, yung original na Ghost Fighter. At ibibisto ko sa mga tao kung sino ang yung Ghost Rider. Dahil nagsusulat para kay Sinyoy, walang iba kundi sa atin na lang yon. Di ko na kailangang ibuklat. Tayong dalawa lang naman may alam kung sino talaga yung tagasulat. Heavyweight nga to. At sa gym nagpupuyat. Pero pag yung mga bars ay mabigat, kailangan mo na yung tagabuhat. Yun yung parang dati naging chismis pa. Ewan kung totoo na. Parang sa mga simpleng actions, gestures ni Sak Maestro, parang iisipin mo na tinutukoy niya ba yung sarili niya bilang ghostwriter ni Sinyo. Parang ganun yung sinasabi niya. Parang issue pa yun dati. Parang question pa. Usapan pa yun sa inuman. Yung ghostwriter ni Sinyo, si Sak Maestro. Ganun yung mga usapan dati. Pero yun, wala naman tayong alam doon sa kung ano katotohanan nun. Heavyweight nga to. At sa gym nagpupuyat. Pero pag yung mga bars ay mabigat, kailangan mo na yung tagabuhat. Yung pala'y sumbat mo'y nakakaburat. Para ang bilat ng burikat. O ikay sikat, pero mas pusi ka pa sa pusi ng pusikat. Magaling daw siya magbalik, pero ito ang prinsipe ng sibat. Dahil pag mga fans na yung kachat, wala siyang pang-reply o pang-rebat. Kaya sa lahat ng fans ni Sinyo, alam kong napansin nyo na pag mga mensahe nyo sa FB, nireplyan nyo lang ng Sinyo. Pinatawa ng kanyang salat, kinonsinti nito ang Sinyo. Kung gano'n pinapatay nyo lang tong local hip-hop Sinyo. Lupit, man. Simple yan lang, pero Pinatawa ng kanyang salat, kinonsinti nito ang Sinyo. Pinatawan sala, kinonsinti nito ang Dahil nyo sa Sinyo. FB, nireplyan nyo lang ng Sinyo. Sin, di ba? Yung mga hanggang ngayon, di ba, may sin pa rin naman sa Facebook. Pinatawa Di ba, ng kanyang salat, napansin nyo, Sinyo. kinonsinti nito ang Sinyo. Sala, kinonsinti nito ang Sinyo. Kung gano'n pinapatay nyo lang tong local hip-hop Sinyo. Local hip-hop Sinyo, di ba? O senyorita ng Pampanga, palaging sitting pretty. Walang hinaharap dahil walang sikap. Meron lang fake titty. Sikap.
Di ba sikap, tas sabay yung sa ano, sa suso ng above. Kahit sa hometown mo pa mismo, mas senyorito pa si Tipsy. So in English, it means Pampanga was never sin city. Pampanga never sin city. Never Sin City, hindi siya city ni Sinyo, tas Sin City, di ba yung isa sa mga ano din. Ang Pangas best, hindi man lamang pampagana sa paghanda. Isip batang nakalimot na kailangang magtanda. Laman lupang walang bunga pagkat matamlay at nalagta. Walang laman ang bagong tubo kapag ikaw ang pataba. Kala mo puso ko'y napataba, puta asa ka pa. Sumipsip ka lang sa guro, ngayon mapapasak ka. Nakaani ka ng respeto, sa tuwing napapasak ka, pero tanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Napapasaka. Nagtanim ng galit, napapasaka. Napasubo ka sa maestro, napapasak ka. Pero tanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Napapasaka. Kaya pagsak at pag nalaman to ng iyong papa, saka ng iyong mama, sigurado magkakapasa ka. Inakala mo sa maestro papasa ka, dapat ginaya mo na si Tipsy at papasa ka. Last. Dahil nababasa na ang kasalukuyan mong galaw, paano makita ang kinabukasan kung wala kang matanaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta, edi wow! Yeah! Of Mindanao, ang matanaw. Me, I'm from Davao, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta, edi wow! Yeah! Tangina, solid. Pati yung ender niya, 'di ba? Kasi parang nung mga panahong to, isa yun sa mga sumikat na linya. Kumbaga kahit ngayon tanungin mo yung mga bata noon, yung mga kahit yung mga matatanda dati, yun yung malapit din kay Sinyo eh. Kumbaga kahit hindi ka rap battle fan o hindi ka nakikinig ng rap in general, parang pag narinig mo yung Sinyo, malaki yung chance na alam nila eh. Kasi yun. Tas imagine nung panahon na yun, di pa ganun ka putok na putok yung mga TikTok, di ba, ganun. Sikat na siya noon. Yun yung malupit. Tas parang alam ko bago pa mauso yung mga TikTok, parang ano na talaga si Sinyo, most viewed na talaga siya, no. So bago pa yung mas madadali kang mapansin, iba na yung fame ni Sinyo during that time. Tas yun yung puta edi wow, parang kahit di ka nakikinig ng rap, alam mo puta edi wow, di ganyan. Alam mo yun, kaya tapos parang binasag na agad ni Sak. Doon naman din sa signature line niya, signature na slogan niya, ender na me, I'm from Davao, made the vow to represent the Mindanao. Tapos binali niya na reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta edi wow. Di ba? Parang solid na solid yun. Iba yung nostalgia nung banat na yun. Pero para sa akin, round 1, although nagustuhan ko yung round 1 ni Sinyo, pero para sa akin, medyo nagpapainit pa siya kumpara sa round 1 ni Sak na mas komplikado, mas intricate, na ayun yung natripan ko doon, kaya siguro bibigay ko yung round 1. At yun, sobrang solid, pares na round nila, sobrang ganda, pero siguro pumanig lang ako ng konti sa technicalities, kumbaga kung paano tinahitahi ni Sak yung mga linya niya. Tas yung nakalimutan ko yung tawag doon, basta yung Sinyo, local Sinyo, di ba? At saka yung mapapasaka, parang yung mga wordplay na yun, sobrang lupit nun. Yun, pakinggan natin yung round 2 ni Sinyo. Tayo na, solid na laban talaga to. Bawi!
Huwag mong intindihin si Tipsy. Tayo'y nagbabattle, tol. Di naman na, sa Reagan namatay si Taguro, gago, hindi sa energy ball. At wala daw Eddie Wow. Talagang Eddie Wow. Fuck Mindanao. Walang ibang uuwing talunan ngayon kundi ikaw. Because tonight, lose be Mindanao. Luz B. Mindanao. Luzon, Visayas, Hindi daw Mindanao ako type marunong shit. magbalik. Luzon, Visayas, Mindanao type shit. At hindi daw ako marunong magbalik. Bakit yung hari ba ng pagbabalik marunong magbalik? Eh bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Yeah. Delo. Diba yun tayo, mga idol natin dati, ano, sila Delo, sila Target, sila Looney hanggang ngayon. Tapos pero ilan na lang din yung mga nanatili pa din, no, pukin ng inang yan. At puro pataglish. Hindi mo ba kaya mag-English ng buo? Ano yan? Para pag nag-nosebleed, isang butas lang yung dudugo? Naalala ko tuloy yung banat ni Balakid kasi nakita ko siya parang pag ikaw ginamitan ko ng malalim na Tagalog parang babalingoy-ngoyin ka. Basta hindi ko na alam yung mismong eksaktong linya pero nosebleed tas balingoy-ngoy. Tinanong ko pa sa Filipino teacher ko yun kung anong meaning nung balingoy-ngoy. Yun. Sabi niya, wala daw kwenta mga panggerang talata kung ang mga bala ay tumatama sa inosenteng mga bata. Tama. Pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Ang galing nung naisip na angle si inyo doon, di ba? Para sinimulan niya lang simpleng mga inosenteng mga bata, di ba? Parang gano'n. Tapos sabay, hi Miko. Tapos biglang mababali. Ang galing nun. Mga bata. Tama. Pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Dapat steady lang daw, tapos siya lang yung kumakadyot. Kaya hi Miko, Daddy loves you. Huwag mo yung kakalimutan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Galing eh. Ang galing na isip niya eh. Oh, di ba lyrics mo yung mga yan? Eh paano kung si Miko bigla yung mapakinggan? Itanong sa'yo kung anong kahulugan. Anong may isip mong idahilan? Battle lang yan, nak. Walang personalan. Anong klaseng kagaguhan yan? Meron ka pang nalalaman na Daddy loves you? Fuck you, paki-explain. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Ayaw mong makita ng anak mo yung mali mo, anong gusto mong makita niya? Yan tama mo? Tama ba yon? Hindi sa lahat ng oras sak, laging tama ang pwede mong isolusyon. At kapag naging presidente na daw si Duterte, ubus na ang mga putapete. Ganon. Baka nakakalimutan mo, sak, galit sa adik yon. Baka ikaw pa una ipapatay nun. Kaya magbago ka na habang meron pang panahon, kapatid. Tigilan mo na yung pag-aadik. Maawa ka naman kay Miko, yung dinedede, mikmik. Lintik! Mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pag nadadamay sa battle, pinagtatanggol mo pa? Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palong-palo ka na. Pero, alam nyo ba, ang tunay na istorya sa likod ng Sinyo versus Sak Maestro? Una ko talagang hinamon si Ikatlo.
Pero tinapat ako dito kay pangalawa. Alam nyo ba kung bakit pangalawa to? Yung panga niya, pandalawang tao. Puta, pwedeng pangalso. Taob ang pangako sa pangamo. Pero sisiguraduhin ko sa inyong mapapangangato. Makikilala ka na ng lahat ng tao sa pangalang. Sa pangalang Sak Maestro. Galing eh. Ang load na mag-isip. Kasi kahit di ko na ipagsigawan, alam na ng karamihan na ang pangapangamok. Ang pangapangamok. Puro kakapangahantol. May kamukha kang karton. Karton ng emperador. Yeah! Ay na, sobrang solid nung round to ni Sinyo. Ayun. Ayun na yun. Parang full power. Di ko natanda yung round 3 nito. Pero yun, simula dun sa solid na mga rebuttals. Tapos yung kung paano niya sinet up yung Hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka na malungkot, di ba? Yung punto na yun kung paano niya naisip tsaka natahi. Ang lupit nun. Tapos yung panga, yung tungkol kay Duterte, lahat, solid lahat yun. Kumbaga, mas malakas yung round 1 yung round 2 ni Sinyo kumpara sa round 1 niya. Sobrang solid yun. Wala na din naman masyado mahabang explanation na kailangan. Pasok lahat yun sa pangunawa natin. Yun nga yung sinasabi ko na doon magaling si Sinyo. Kumbaga kung paano niya mahanap yung mga salitang maiintindihan kaagad natin. Kaya sobrang solid nun. Yun, pakinggan natin yung round 2 ni Sak. Yeah. Yung enda niya, mga karton ng emperador. Gusto nyo makarinig na malakas na ribat? Yeah! Ribat! Idol niya sa Mindanao, yung grupong No Pets Allowed. Sila yung dopest in town, sobrang flawless ng sound. Kaya pumunta siya sa kanilang gig, pero wala si Joseph sa crowd. Hindi siya pinapasok kasi nga, no pets allowed. Animal na Batista, huwag ka masyadong proud. Di ang muscles mo'y i-flex. Di ba itagong ikay macho dahil yung mukha mo'y puro pecs. Okay, mataas yung confidence, baka masyado itong matens, tapos mas magna sa pagrampa niya dun sa fashion show ng bench. O supermodel ka ng magazine. Kita ko sa cover ng magazine. Alam niyo saan ito nag-gym? Sa San Juan Gym. Pagkatapos niya mag-weights, yung brief niya tatanggalin. Tapos pagjajakulan niya, sarili niyang puwet sa salamin. Kung malaki pa ako, ikaw ang haba ng iyong chin. Pwede pambutas ng Krispy Kreme. Kahit di ka na yumuko, yung kumot kaya mong tupiin. Ikaw ang undisputed champion ng Hungry Games sa Philippines. At pag ito nagsuot, nagmukhang palda yung skinny jeans. Tingnan mo naman yung binte. Alam niyo na yung binte? Yung binabayad sa Skyway, yung binte. Pero tingnan mo na yung binte. Diyan naiipit pag nagtinikling. Binansagan tong Lord of the Rings kasi hula hoop nila yung singsing. Taguan, hindi na kailangan ng pader ba o dingding. Kaya kasi ang katawan mo ay pwedeng itago sa likod ng walis tingting. At alam ko na yung baho mo sin. Yung sabon kasi huwag mong tipirin. Kung mukha roll-on si G-Spot, kailangan mo ng Mr. Clean. Maligo ka kaya ng isang balde ng Listerine. Kasi yung kilikili mo mas mabaho pa sa morning breath ni Philip Ching. Ang galing eh. Philip Ching, amoy April boy kasi di ko kayang langhapin. Yun, si Aklas nga diba si Philip Ching.
Kahit yung ilong ko ay barado, pwede ka nang gumawa ng beat sa lakas ng yung pupupaho. Sobrang tapang nanununtok, amoy itlog ba na bulok? Huwag ka sa Davao mag-New Year kasi doon bawal magpaputok. Kaya Jimmy, bumalik ka na sa iyong bundok. Tapusin mo yung evolusyon. Kung laging saging yung kinakain, at least gawin mo na lang turon. Kasi Timon, parang nasagasaan ng pison ng iyong puson. Gago sa sobra mong payat, pati brief mo, may sinturon. Kala niyo sino mataba, ano? Dapat nasa quarantine to ngayon. Di ba nandito sa San Juan? Utay na di ba yung origin doon ng virus is sa'yo natagpuan? Baka di nyo lang alam, may lahi tong orangutan. Yung bayag niya pulang-pula at mabuhok, rambutan. At nagiging durian kapag tag-ulan. Pero, advanced rebuttal. Nagiging durian kapag tag-ulan. Tag-ulan. Nawala tuloy ako. Nagiging durian kapag tag-ulan, pero walang bisa yung Ebola. Patay si Kiko Maching kay Kiko Magalona. Para niyong tinapat si Leia kay Asyong Salonga. Sa bugtong bambu, manyalak sa aking bambu de pistola. Oh, ganyan ako magsulat ng mga obra. Hindi ko kailangan pa ng papuri. Pero pag ako na nag-spit, nakikinig sila na mabuti. Oh, alam ko yun, nasasabik kayo kapag nag-spit ako ng multi. Inaabangan to ng lahat na parang pagbalik ni Looney. He's coming back, yo! He's coming back, you know what I'm saying? Kaya kahit kung hindi ko na seryosohin ang pagkatahan ng bawat titik, lahat ng tao ang napapaisip, pero yung unggoy lang ang tahimik. Kung hindi nyo trip style ko, hindi nyo trip yung style ko, di ko kailangan magpumilit. Pero alam nyo, kapag sak maestro, ay talaga sulit ang inyong ticket. Yeah! Real talk, man. Facts. Nung panahon na yun, hindi na natin masabi sa ngayon. Pero yun, tangin na round 2. Yun kasi, di ba yun nga, may pattern si Sak eh. Parang, yun, bars, tas sabay round 2, jokes, tas round 3 yung real life shit. Ang malupit kasi sa round 2, sobrang lakas din nung jokes ni Sinyo. Tas sobrang lakas din nung jokes ni Sak. Parang alam mo yun. Yung pinagkaiba nila is yung jokes ni Sinyo sobrang dali mong maabot, sobrang dali mo magets. Tapos yung jokes naman ni Sak, creative siya. Nandun, hindi pa rin mawawala yung pagiging technical. Pero sa tingin ko tangina sobrang pareho akong na-entertain sa kanilang dalawa sa round na yon. Kaya palagay ko kahit nung round 1 trip ko yung technicalities ni Sak, yung pagiging creative niya. Pero dahil hindi ko pwedeng baliwalain din basta yung saya na nabigay ni Sinyo dun sa round 2. Siguro bibigay ko yung round 2 tabla para sa kanilang dalawa. Kasi kala ko nga makukuha ng Sinyo eh, pero pumalag pa din pala yung mga jokes ni Sak dito pala yung baba, yung pagkain tiglupin ganun. Hindi na kailangan yumuko, 'di ba? Yun. Tangin na sobrang solid din ng mga panat ni Sak doon. Pero yun, siguro bibigay ko ng tabla dahil nandun pa rin yung pagiging technical niya sa jokes. Pero di ko din pwedeng baliwalain yung ginawa ni Sinyo, yung mga rebat niya. Yun, sobrang solid. Kaya round 2 tabla. Pakinggan natin yung round 3 ni Sinyo. Tinigil ko na yung pagjajakol, punyeta. Kasi nung huli akong tumingin sa salamin, mukha mo na yung nakita. Pero Idol, ba't mo ba tinanggap tong laban na to? Ano ba akala mo, break mo to? Gago, ito na ang preno sa karir mo. Ang pagsakay mo sa jokes ko, biyahing langit,
Pang-student lang yang lisensya mo, professional ang aking gamit. Hindi to ordinary. Pang-victory ang bawat line, talagang bawal ang sumabit. Ako ay aabanti lang at bawal ang sumingit. Kaya wag kang paharang-harang, siguradong patay kapag nahagip. Ako'y dire-diretso lang at di mo na kayang mapabalik. Aatrasan lang kita sa kung aking gamit ay Philippine Rabbit. At talagang good shit! Taing mabait! Pero bad trip! Yang pag-i-English mo, nakakalalaki ka na. Just say it if you want to battle with me on the English conference, manigo. I'm serious, bitch. I'm not kidding, manigo. Let's get it on, bring it on, manigma. So I can kill this nigga. What do you think, nigga? It's not fair? Then I don't care. Even the Care Bears don't care. Mother, father, you're getting to my nerves. But let's go back into my verse. Yes, I do respect you a lot, Sak Maestro. Totoo. Ano Kasi kaya ang nani- reaksyon ng mga taga-ibang bansa? Siyempre, tangay na, most viewed si Sinyo, kaya imposibleng hindi pa siya napapanood ng mga MCs din o kahit ng mga sinong taga-ibang bansa, ano, dun sa N-word. Mapaganap mo. Iniwala ko na baliwala ang pagiging edukado kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Di ba sabi mo sa laban yun ni Zero, nabigyan ka ng respeto, kundi tatay ka sa mukha niya at sa bunganga pa nakasentro? You want this respect, fool? Pues putang ina mo po. Tanda ng paggalang ko sa'yo. Ito ang 21 gunshot salute ko. Sige, saluhin mo. Bara kayo ng bara, pero sa totoo lang, ang kukorni ninyo, mga nagpipilit mag-bars, mas nakakatawa pa kayo sa pagpapatawa ko. Ayaw nyo sa jokes ko? Pues ayaw ko rin sa bars nyo. Pero jokes over bars baka mo? I got bars over my jokes, mga bobo. Magiging bars lang ba ang tawag sa line pag ang banat seryoso? So, tagilid na pala ako. Kung ang mga hurado sa jokes walang hilig. Sana pala, Sir Arik, sinabi mo na lang agad kung sino magja-judge para ibanat ko na lang yung gusto nilang marinig. Pero, sige, sa'yo na yung boto ng hurado. Di naman ako lumalaban para sa mga yan. Ako'y bumabattle para sa mga tao. Hindi ko babaguhin ang style ko para lamang lumaki ang tsansang manalo. Hindi ko pagpapalit ang respeto at suporta nila para sa 5 boto. Kasi kahit ako pa ay matalo, hindi ako umuuwing malumbay. Yung mabigyan ko na magandang battle, yung mga manonood para sa akin, yun ang tunay na tagumpay. Yeah! Yun, round 3 ni Sinyo. Feeling ko mas malakas pa rin yung round 2 niya kaysa sa round 3 niya. Although, natripan ko yung parang sentimiento niya dun sa mga tao. 'Di ba, na parang wala akong paki sa kung ano mang isipin nyo sa style ko, basta gusto ko mapasaya yung mga tao. Solid yun. Pero yun, wala na din masyadong mahabang paliwanag. Nagustuhan ko lang yung pinupunto niya doon sa party na yun. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Sak. Yeah. Okay, yun ang tunay na tagumpay. Pero yung pagkamaestro ko, professional yun yung lisensya. Pagkamaestro ko, huwag mo lagyan ng malisya. Gusto mong kalaban yung tunay na guro, battle mo si Little Sisa. Kaya mahina, mahina, mahina. Utak mo ay mas mahina pa sa traffic naman. Yun, speaking of Lil Sisa, ayun, doon sa ambag na reaction video, ang dami nagko-comment na hindi daw si Lil Sisa yung kumanta ng hook nung sa kanta ng ambag. Tama kayo. Yun. Shoutout, salamat sa mga nag-correct. Si Sisa talaga yun. Iba siya kay Lil Sisa.
yun, maraming salamat. Pero yun, tuloy na tayo. Utak mo ay mas mahina pa sa traffic ng Manila. Oh, sorry. Di ka gagaling kahit pumila sa butika dahil bibigay ko sa yung sakit ay ang gamot sa masukista. Oh, sabihin natin kanya mga rima, may quantity at quality. Sabihin natin kay mga rima ay may quantity at quality. Mga suntok ay malamanipi, kaso kasing pangit din ni Mami D. O, kinakain mo yung mga kalaban. Pero kung hindi sa Battle League yung policy, imposible na matalo mo si Andy G sa Jollibee. Pero seryoso lang usapan. Real talk muna tayo. Real talk muna, wala mo ng angle-angle. Gusto ko pag-usapan ng mga hassle na pinagdadaanan ngayon ni Hansel. O marami ang problema ang hindi ma-handle. Ako'y depressed sa sobrang struggle. Putay na, gusto ko lang magpakatotoo dahil ito na ang huli kong battle. Kaya, ika-cancel ko muna tong Royal Rumble para ibang verso ang aking hinabol. Kung corny man o disappointing, kayo nang bahala sa paghatol. Pag ko patitirahin tong si Sinyo, o isa to sa good example ng mga MCs na may talino, may respeto at sobrang humble. Di ba? O, mabalik ko sa iyo lahat. O, sa totoong buhay naman ako nagsastumble. O sabi mo, huwag akong tularan. Pero, pagod na ako makipagpayabangan at pangaralan ng aking kalaban. Hindi to pagmamalimos para kaawaan kahit di ako bayaran. Dahil karangalan na nasa ahon file na masama ang aking pangalan. Wala akong mahinang nakalaban. Sila yung mga the best of the best. Puta, huling battle ko pa nga sa Manila, napa A to Z pa ako na English. Pero kung nagtataka kayo, kung ba't yung letrang G lang yung inalis, baliktarin nyo yung sinyo ko agasan at malaman na sa G ako'y ines. Sinyo agasan na sa G ako. Hindi ako galit sa mga gangster kung hindi sa mga hindi naaagets na kung makalait, puta, puro galit lang yun i-express. Mahal ko itong pagbabattle, pero paminsan, di ba, nakaka-stress? Kaya we battle just for fun at hindi para magpa-impress. Ako, sa akin lang, personal kong interest, hindi para magmayabang at mag-api. Pero huwag nyo maliitin ang aming pagrarap dahil pwede namin itong ipagmalaki. Akala nyo lang siguro ginagawa namin ay madali. Hindi to, wala to shortcut at hindi to racing na dapat kang magmadali. Dahil hindi naman kami nagpapakitang gilas, di ba? Sadyang ang dila namin ay matikas. Pero ang ginagawa namin sa battle ay mas mahirap pa sa Pilipinas. Mas mahirap pa sa calculus. Kaya konti lang yung makasakay. Kasi yung difficulty level ay mas hard pa sa Tanduay. Nautal mat sumasabay. Kasi pabago-bago ako ng plano, puta. Mag-freestyle sana ako dito, kaso baka marami yung magreklamo. Kakahiya naman kay Boss Arik. Siyang gumasos sa aking pagdayo. Siyang gumasos sa aking pagdayo kasi sinulat ko itong lahat sa aeroplano at ako'y nag-ensayo kahit papano. Puta, hindi naman importante ang matalo. Wala akong pake ako matalo. Di importante ang manalo. Basta mapasaya lang mga tao, yan ang pamaskong aming regalo. Marami pa kaming inasikaso gaya ng pamilya at sa trabaho. Di rin ako bilib sa sak maestro kaya ako'y nagpapaka-Hansel Cabo. Pagod na din ako magpaka-edukado, magmagaling at magpasikat. Gusto ko lang ibahagi ang aking puso. Dahil ito ang aking agimat. Magpasalamat sa aking mga kaibigan at kaakibat gaya nila Makti at nila G-Spot, kay Cool Kid at kay Sir Arik na naging ang kanyang naging sandalan kong balikat. Dahil alam niyo ang pag-rap ay mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa Flip Top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop. Yeah! Salamat na yan! Mabuhay ang Filipino hip-hop, man. You know what I'm saying, bro? Mabuhay. Pero yun, round 3. Siguro para sa akin parehas silang hindi direktang inatake yung isa't isa doon sa round 3. So para siguro patas bibigay ko na lang ng tabla yung round 3 kasi parehas yung simula nila parehong may pahaging pa din na patama sa isa't isa pero yung bandang panapos na yun malayo na parang sa tao na yung
yung direkta nila. At ang lupit din nun kasi parang sinugal talaga nila yung mga linya nila para sa mga tao, 'di ba? Alam mo 'yun. Kaya siguro yung round 3 dahil di naman nila direktang inatake yung isa't isa, bibigay ko siya ng tabla. So, 2 rounds tabla, tas 1 round para kay Sinyo, pero depende, isang round para kay Sak Maestro yung round 1. Pero pwede pa rin siyang mabago, depende sa trip nyo, sa trip nyong tunog, sa panlasa nyo. Pero para sa akin, yung round 1 nakuha yun ni Sak, tas yung 2 natirang rounds tabla. Yung round 2 pare sila nagpakita ng galing sa jokes, kaya para sa akin tabla. Tas yung round 3 tabla din. Pero yun, sobrang solid na laban. Isa sa mga masasabi mo na pinaka-classic din na battle talaga sa flip top. Sobrang solid na itong laban na to. Kumbaga, pag may gusto kang hikayatin na manood ng flip top na hindi masyadong pamilyar o walang idea about sa battle rap o sa rap mismo, pwede mo tong ipapanood sa kanila kasi nandito na lahat. Parang kompletos regados na siya. May jokes, may bars, may technical, lahat nandito na. So isa to sa mga parang pwede mong i-recommenda sa mga tropa mo na walang idea sa battle rap tas gusto mong ma-influensyahan sila. Yon, sobrang ganun ka solid yung epekto ng laban na to. Pero yun, sobrang gandang laban. Yun, balik tayo dun sa comment section. Comment nyo yung mga trip nyong laban na gusto nyong panoorin natin. Titestingin nating mapanood. At yun, inuulit ko lang na sa May 24, baka wala kayong gagawin sa QC. Yung laban namin ni JD dun gaganapin. Puta, nakatugma pa rin, no? Rapperis na rapperis. Pero yun, baka wala kayong gagawin. Check nyo yun, punta kayo dun. At yun, yung ibang episodes natin, pang 59 na to. So, baka yung mga hinahanap nyong episodes, nasa playlist natin na Rough Said. Check nyo lang yan dyan. At yun, maraming salamat ulit sa bisita dito. Kita-kits ulit sa linggo. Yun, ako nga pala si Raffian at ito ang Rough Said. I'm out, bruh.